ang pinaka mahirap dyan, delikado talaga yung buhay niya because he will be implicating a lot of powerful people. Ang sa tingin ko, kung nakadetain talaga doon si Congressman Saldico, maganda siguro yung Blue Ribbon Committee can conduct an online investigation. I see. Together with the lawyer of nakadetain naman siya doon. So online investigation ng Blue Ribbon para malaman natin yung katotohanan. For example, yung sa 2025 budget, 157 billion lang yung natanggal sa mga foreign assisted projects at nailagay sa unprogrammed appropriations. Samantalang sa 2024 budget, 250 billion yung natanggal from the program appropriations na nalipat sa unprogrammed appropriations. At marami pang iba na hindi lang ito nabusisi unlike the 2025 national budget. So maraming maraming masasabi si Saldico, sino ba yung mga kasama niya. For example, hindi naman po pwede kasi na si Saldico lang ang involved dito. There are a lot of people involved in the Appropriations Committee and the Senate Finance Committee. And lahat ng mga ito inaaprubahan ng Speaker at lahat ng ito inaaprubahan ng Senate President. Kaya nga nakapirma doon si Senate President Chis Escudero. And ang dali-dali namang imbestigahan. Nagtataka ako sa Blue Ribbon bakit hindi pinapatawag si Yusek Bersamin, si ES Bersamin, si Secretary Pangandaman, and even the employees of the House Appropriations and Finance Committee. Alam nila lahat yan. Pati Independent People's Commission na pinagmamalaki ni Senator Soto, na pinagmamalaki ni Presidente na gagawin nilang priority legislation. Wala rin nangyari. So talagang I think the administration is preventing the coming out of the truth regarding the national budget. Because this thing cannot happen without the collaboration of the Senate, the House, and some members of the Cabinet. At ang sa tingin ko, sa SONA, ano na sabi niya? Sabi niya, mahiya naman kayo. So ano nangyari? Ano nangyari doon sa sinasabi niya na mahiya naman kayo? Ano nangyari sa investigation? Wala naman. Yung mga nakakulong, yung mga contractors, yung mga DPWH rank and file employees na hindi naman magaganap lahat nito kung walang pondo na pinanggalingan yung mga ghost projects na to, anomalous projects nito. Ang nag-provide ng pondo, gobyerno. And the President signed the budget. The President is the cousin of Speaker Martin Romualdez, who is the boss of Saldico. Merong mastermind. May mastermind. I don't believe that the President doesn't know it unless talagang may question of competency. Kasi 3 years, 2023, 2024, 2025. National budget, tinanggal yung mga pinakamahalagang proyekto na alahan. Bakit siya pumayag? Dapat command responsibility. You cannot blame the opposition. Imposible naman na magkaroon ng kamay ang opposition sa tatlong pinakamalaking budget ng bansa, 2023, 2024, and 2025. It's the call of the Congress, the Senate, and the President. Wala nang iba. All right.